eto malapit sa akin kasi mahilig din akong mag-record lang kung ano-ano. Pero siguro para just to rewind. Syempre alam naman natin na you own a recording studio, 'di ba? And usually mga kakali ito yung ginagamit ng mga singer, pwede voiceovers. Nagvo-voice over, VO for short, no? Ito yung kunyari yung mga telenovela. Dubbing naman. Dubbing, Tagalogin, di ba? Tagalize yan. So, pwede gamitin yung kanyang facility. Paano? Kanina nabanggit mo yung simula nun, di ba? Pero, how was it doing? Ito, challenging siya ngayon. Nagbabago yung landscape ng marketing ngayon. Dahil nga sa talent din. Minsan, may conflict yung talent tsaka yung producer. Hindi natin makukuha yun. Depende may ganun eh. Dahil nga yung mismong producer, may instance na kaya ayaw nung kabilang party. Dahil sa TF minsan, hindi maganda. Magkano ba yung pero in your case, di ba, ang kinukuha lamang sa iyo is yung pagrenta ng studio. Pero yung mga talent na nagpupunta doon is technically galing sa labas. Pero magkano ba yung kumbaga, let's say, yung rate? Depende kasi. Depende sa paggagamitan. Tsaka yung mga rate nila minsan nakadisclose pa yan. Bawal sabihin. Yes sabihin. So nasabi niyo po na may mga nakakolab na po kayo. Meron na po ba kayong mga pumunta ng mga artist doon na kilalang kilala talaga? Actually, reporter meron na pumunta ron. Reporter. Pwede ba natin bagitin? Pwede. Reporter naman eh. Sama naman sa industriya si Ed Lingaw. Ed Lingaw. So ano yung ginawa niya doon? Bali, nag-recording lang siya doon for a international parang siya international news channel siya. More on report? Hindi naman, lang siya, bali, in-interview lang siya ng isang international news channel. So ano ba yung difference? Kasi 'di ba marami kasi noong pandemic 'di ba ang daming nagsimula ng podcasting, 'di ba? Ano ba yung advantage kapag nasa loob ka ng studio? Syempre aside sa quality ng sound. Syempre yung wala ka maririnig na outside noise. Unang-una yun. Very important nga naman, no? Yeah. Bawal maingay kahit yung napakaliit na noise. Yes, Pangalawa doon yung yung sample. Yung pinakamahirap na studio ko kung nakapesto ka sa gilid ng kalsada. Ay, kasi narinig natin yung mga busina. Yes. So, kaya bigla na lang may tricycle na dadaan or LRT, tunog ng LRT. Usually mga ganun talent kasi home studio sila. Sa madaling araw sila nagre-recording. Madaling araw nagre-recording. Yes. Pero syempre sa mga nagpa-podcast, they do it anytime they want eh. Pero maingay yung place mo. Maingay yung place. Para kang nasa lang. Para kang nag-variety show na you're disregarding maingay man sa lugar na yan. Okay lang. Tanggap pa rin. Pero sa industriya ng voiceover tsaka sa production, that's big no sa amin yun kasi bawal talaga maingay talaga. Sa audio box po, paano po ba in-ensure po na maganda po talaga yung quality? Kasi po, meron po akong isolated booth sa recording studio ko. Parang ganito, pero siya, ang size naman ng booth ko is 7x6 feet. So talagang walang maririnig sa labas. Galing sa labas. Wala. Pero syempre pag ikaw nag-record ka doon, may pang-listen naman sa labas. Ayun. Gaano kalaki na invest mo doon? Yung booth alone, nasa na yun? 80 to 100 na yun. 80 to 100,000 just for the booth. Booth lang yun. Hindi pa kasama yung mga microphone. Wala pa. Ano ba yung, syempre maraming klase ng microphone. Ano ba yung klase ng microphone na ginagamit din sa mga booth na gano'n? Usually, condenser microphone ang ginagamit natin. Kasi itong ginagamit natin is dynamic microphone doon dalawa. Dynamic. Yung isa lang ginagamit ni Madam Marian is broadcast microphone yan. Yes.
Doon po ba kapag po ba tumatagal po kunwari po yung recording session po, meron po bang ina-add po ba doon sa rates or discount? May discount po ba? Package deal? Actually, ginagawa ko standard din yung rate for recordings. Kung dubbing kami, certain rate yun. Kung mahaba. Kasi ang dubbing kasi, more on series yan. O gano'ng haba yung recording na gagawin. Kung gaano kahaba. Sample, mayroon akong movie idadub ngayong araw. Maghapon nyo lang gagawin yun, pero may rate yun. Unlike pag yung mga voiceovers, standard yung rate ko doon. May rate, particular rate ako doon. Pero meron ka rin bang mga talent na kinukuha kung kasi may maghahanap? Or you just really focus on renting out the space? Meron akong hinahandle din talents pag kailangan ng client talaga. Tapos gusto nila, package ko na yung talent tsaka yung studio. Ginagawa ko na. Package din siya. Oo, pwede ko siya i-package naman. So, sa mga kasi syempre, ano ba yung requirement para maging mag-BO? Syempre, alam nga natin yung boses, di ba? Boses na. Maganda yung boses mo. Oo. Pero meron bang specific na hinahanap? Depende sa needs ng client at depende sa gagamitan ng boses mo. So, etong na to, anybody can be a voice over actor. Parang ganun. Tama ba yung term? Voice over actor? Voice over artist. Artist. Yung iba ginagamit, voice over talent. Talent. Ayun. So, anybody, magkano yung usually na TF niyan? Minimum at least, depende sa paggagamitan. Minsan, Depende rin. oo. So, laging depende, no? Yeah. Actually, standard naman talaga. May standard rate naman, pero depende sa talent nung standard na ginagamit. Tama, may particular ABB na voice over. May certain TF yun. Going dun sa so, hinar mo sila, right? Yung ginawa nila for the client, ang ownership nun kay Client na yun. kay client na yon. Pero meron bang case na parang uso ba parang merong habang kumikita yung movie, binabayaran din sila o walang hindi applicable sa BO talent yon? Hindi applicable kasi nga they already paid yung TF nila. Bayad na sila nung Sample. una pa lang po. Sample sa dubbing, may TF yung mga yan. Pag inera na yun, okay na yun. So one-time fee talaga siya. Pero ang laban sa dubbing naman, per episode ang laban dun. Per episode. So marami ding marami Example, meron akong 38 episode. 38. Example, 38 Ako yung bida. Malaki, mahaba-haba yan. Mahaba yan, di ba? Ako yung bida. So, yun yung mga gustong-gusto nating maging racket, no? Kasi mas mahaba, mas malaki ang bayad. Yes. Oo. Tapos magsasalita ka lang. Pero meron ba Hindi ito? Hindi ka magsasalita Hindi ba? sa dubbing. Dubbing, magdadub ko talaga doon with acting yun. Ay, opo. Totoo po yun. Talagang, kunwari, umiiyak doon sa scene. Dapat umiiyak ka din. Hindi mo siya ma-act na boses lang po. Ano po? Hindi, makaka mo siya sa boses. Na umiiyak ko? Umiiyak ka. Pwede pala yun. Pwede yun. So, hindi mo siya kailangan ipakita physically. Oo. Basta yung boses mo, may labas mo na kung umiiyak talaga. Umiiyak talaga. Ang galing, no? Kaya mo ba yun, Marian? Voice acting kasi tawag doon. Ano po ba yun? Nag-workshop po ba sila? Meron akong kilala ko workshop ng voice acting. Pwede yun na. Kunwari, nahihiya ka lumabas sa TV. Voice acting na lang yung papasukin Oo nga, mo na no? trabaho. Kasi- Ano po? Yan yung sinasabi nating alternate job. Sabi nga kasi. Alternate job talaga siya. Sample, kung gusto mong ayaw magpakita ng face, pero meron kang maganda lang yung voice mo, okay naman. Pero ako i-mention sa inyo, isang voice over talent siya. Madala siya maririnig sa radyo, tsaka TV. Magaling talaga siya. So ito rin ba yung mga naririnig natin? Di ba usually pag tanghali, may mga radio drama. Sa IS naman yun, sa kabilang stasyon naman yun. Iba pa yun. Iba yun, oo. So, ano pala, no? Ang daming opportunity. Oo. Both sa photography at the same time sa pagiging VO. Oo. Di ba? Oo. And yun lang, ang pareho lang dun sa dalawang na yun, pareho may gastos, yung investment na tinatawag. Yes. And hindi biro yung investment. Hindi. Pero syempre, ano ba yung mapapayo mo sa mga Gustong pumasok sa mga gusto talagang servisyo. pumasok? Kasi syempre, yung iba baka
half-meant pa, nagdadalawang isip, Mm. tapos biglang, ang sakit nung bigla kang gumastos, tapos, ay, hindi ko pala gusto, or hindi pala ako fit dito. Ano may mapapayo mo sa kanila? Dapat, kung mayroong pasukan ng certain careers talaga, bulob mo dapat, hook or by crook, malugi ka man o maging success ka, move forward din talaga. So, walang atrasan. Wala talaga. Wag sugod na wala nang atrasan yon. yun. Pero syempre, pag nagpursige ka naman, rewarding naman siya. Rewarding No? siya. Very I mean, it applies to, hindi lang naman sa photography at Sa lahat. Sa lahat ng, trabaho. Work of life yan eh. Speaking of work of life yan. Syempre po, bila pong sa audio box po, tsaka po sa sport photography, paano nyo po napapagsabay po yun or nababalanse po yung time nyo? Scheduling. Hmm. Tapos may game ako ngayon. Ang game ko pa naman hapon. Pwede ko mag-coordinate ng umaga. Uy, pinagsasabay nyo po talaga siya sa isang araw. Depende kung may schedule ako ng araw na yun. Example, Wednesday, mayroon on game yung PBA. Pa-schedule sa client ng recording ng Wednesday ng umaga. Lagi umaga, mga 10 or 9 a.m. Recording na tayo. Wala namang case na nagpa-extend. Pero naman nag-extend, wala namang problema yun. I mean, meron naman na, Ay, meron po bang staff po doon sa audio box? Meron naman akong certain sound engineer na karedy ron. Meron naman po. Kung meron nang kailangan ayusin sa voiceovers, meron naman. ayun. So mga kakalya, no? Narinig natin ang napakagandang payo Yes. ng ating guest for today. Ayan. May maraming salamat sa iyo. Anytime, bro. Pag guest sa aming Yes. sa usapang kalye.